I'm sorry, Luana. Si Prudence muli ang kausap niya sa telepono. Alam ko kasing hindi ka sasama sa amin kapag nalaman mo kasama natin si Aaron. So pinagkaisahan ninyo ako ni Mike, sumbat niya sa kaibigan. Actually, pinagkaisahan ka naming tatlo. Natigilan siya sa sinabing iyon ni Prudence. Si Aaron talagang may diya noong dinner kagabi. Nahihiya lang si Mike kaya pumasag siya sa gustong mangyari ng kaibigan niya. Hindi pala totoo ang anniversary ninyo ni Mike kagabi. Totoo yun. Ginamit siya ni Aaron para makasama ka namin. Kung may bumulong pa si Prudence, hindi mo ba alam? Matagal ka ng type ng lalaking yun. Kaya ba Prudence, ramdam na ramdam niya ang biglang pagbilis ng tibok ng puso niya. May girlfriend ang lalaki ngayon. Girlfriend? Nagulat si Prudence. Hindi ko yata alam yun ah. Ngayon alam mo na, huwag mo muli akong irereto sa lalaking yun. Sinabi mo eh, natatawang wika ni Prudence. Kinagabihan ng araw na iyon, bisin nila ang sopistikadang si Nicole Villarama at sa malaking pagkadismaya ni Luana, kasama ito ang nobyong si Aaron Lacson. Nakaramdam ni Luana, isa siyang outsider nang sama-sama silang dumulog sa dinner table para maghapunan. Kapartner ng kanyang ate Minerva ang bago nitong boyfriend. Si Robert Llanes na tulad nito ay isa ring ramp model. Hindi niya alam kung paano niya napagtiisan ang sumunod na oras. Parang may kaunang bumubundo sa puso niya tuwing masusulya pa ng paglalambing na ginagawa ni Nicole sa katabing si Aaron Lacson. Pinipilit ngunit hindi niya maiwasang tingnan na sinasadya yata ni Nicole na body contact sa binata. Nang hindi makatagal, kagad siyang nagpaalam sa mga ito. Ngunit bago siya lumayo, nasulyapan pa muna niyang matamang pagmamasid sa kanya ni Aaron. Nagsisikip ang dibdib na nagkulong siya sa sariling silid. Doon ay pinalaya niya ang kanina pa tinitimping luha ng pagkainis. Ngayon naaaminin niya sa sariling nagsiselos ang dahilan ng nararamdamang galit kay Nicole Villarama. Nagsiselos siya dahil umiibig siya kay Aaron Lacson. Lalong napaiyak si Luana sa realisasyong natuklasan ng puso. Gusto na talaga niyang magalit sa sarili. Bakit si Aaron pa ang natutunan niyang ibigin? Bakit kailangang magkita pa silang muli ng lalaking yun? Nakagat niya ang pangibang labi sa isiping magkakaroon man ng katuparan ng pag-ibig niya sa lalaki. Natitiyak niyang walang kahahantungan ng pag-ibig na yun. Hindi na siya nababagay pa sa tulad ni Aaron Lacson. Alam niyang hindi ang klase ni Aaron ang makakatanggap sa isang babaeng tulad niya. Babaeng may anak pero walang asawa. Luana, may bisita ka. Si Aling Luming nakatayo sa tabi ng sliding door. Sino raw ho? Hindi inaalis ni Luana ang pagkakatutok ng mata sa binabasang pocketbook. Si Engineer Aaron Lacson. Muntik nang mabitawan ni Luana ang tangang libro. Napabangon sa hinihigaan. Sabihin ninyong wala si Ate Minerva. Umalik na lang kamo sa ibang araw. Bahagyang nagtaka ang matanda sa sinabi niya, tumalikod na rin ito. Muling pumasok sa loob ng bahay. Muli ring ibinalik ni Luana ang pagkakahiga sa langing chair na nasa tabi ng swimming pool. Binuklat ang librong binabasa. Pumuntong hininga ng tuluyang mawala ang konsentrasyon. Anong ginagawa ng lalaking yun dito? Tanong ng isip niya. Luana, hindi raw aalis si Mr. Lacson hanggang hindi ka nakakausap. Nakatayong muli si Aling Luming sa harapan niya. Sinabi ba ninyo ang ipinasasabi ko sa kanya? Nakakunot noong tanong niya. Wow, pero gusto ka raw niyang makausap. At ano ang dapat nilang pag-usapan ng lalaking yun? I want you to talk to me, Luana. Si Aaron bigla nilang sumulpot sa likuran ni Aling Luming. Kagad napabalikos ng bangon si Luana mula sa langing chair. Mabilis na hilamblot ang roba at dali-daling isinuot iyon sa katawan. Ngunit bago pa niya nagawa iyon, mabilis na rin nailakbay ni Aaron ang mga mata sa katawan niyang nasusuotan lang ng one-piece bathing suit. Namumula ang pisngin na angat siya ng tingin sa nangingiting binata. Hindi niya akalaing sumunod ito sa mayordoma nila sa likod bahay. Iwan niyo na ho kami, Aling Luming. Napapayang sinulya pa niya ang nagmamasid na matanda. Walang kumabkibong lumayo iyon. Wala ang Ate Minerva. Umalis siya kasama si Nicole. Umalik lang sa ibang araw. Walang kangiting-iting wika sa lalaki. Parang walang malukip-kip ang binata. Nasa labi ang sinusupil ng ngiti. Ikaw ang dinadalaw ko, hindi ang ate mo. Saglit ang pagkakatigalgal niya. May sakit lang ang dinadalaw. Pagsupla niya dito. Tumalikod siyang ngunit maagap ang kamay ng braso. Mahigpit siyang hinawakan ito. Ano ba, Aaron? Bitawan mo ang kamay ko. Tinangka niyang bawiin ang kamay. Lalong humigpit ang hawak doon ng binata. Be careful, Luana. Nauubos na ang pasensya ko. Matigas na ang anyo ni Aaron. Really? Nakaka-insultong umiti siya. Nauubos na ang pasensya ng Mr. Aaron Lacson. Ipinawewang niya ang libreng kamay. Haya nang hirap sa iyo. Sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Don't talk to me like that. Paasik na salita ng binata.
Bakit? Dahil ba sa totoo ang sinasabi ko? Hindi yun sinagot ng lalaki. Sa halip ay, magbihis ka, may pupuntahan tayo. Dominanteng pag-uutos nito. Tinapunan tingin ng katawan niyang nababalutan lang ng ropa. Nainsulto siya sinabi niyo ng binata. Sino ka para utusan ako? Umudlakas na itinulak niya ang dibdib ng lalaki. Pinaklas ang kamay mula sa pagkakahawak niya. Tuloy-tuloy siyang lumayo sa pwestong kinatatayuan ni Aaron. Muntik na siyang mapasigaw nang bigla siyang pigilan ng lalaking mabilis na yumakap sa kanyang likuran. Mahigpit na pumulupot ang dalawang bisig nito sa maliit niyang bewang. Leave me alone, Aaron. Pinilit niyang kumawala dito. Say yes to me first. Bulong ng binata. Ininikit ang mukha sa leeg niya. Napapikit si Luana nang maramdaman ang init ng hininga nito sa parteng yun ng kanyang katawan. Yes to what? Pinakalma niya ang tinig. Ngayon ay nakakaramdam siya ng kakaibang init na gumagapang sa kanyang katawan. On a date with me today. Gumapang ang labi ng binata sa leeg niya pakyat sa pisik. No, Aaron. Nilayo niya ang mukha. Anong iisipin ng kaibigan ng kapatid ko kapag nalaman niyang sumama ko sa iyo? Don't worry about Nicole. Anas ng lalaki. Hindi ako sama sa lalaking committed na sa iba. Nicole is not my girlfriend. Hindi ko siya girlfriend dahil hindi ko siya nililigawan. Natamiyami siya sinabi niya ng lalaki. Luana, kapwa nila ikinagulat ang pagtawag na ni Aling Luming. Napilitang siyang bitawan ni Aaron nang lumitaw sa pinto ang naaasiwang si Aling Luming. May long distance call para sa galing sa Baguio. Frank Sullivan daw ang pangalan ng tumawag. Nang tumalikod ang mayordoma ay mabilis siyang sumunod dito. Hindi na nilingon si Aaron. Si Frank Sullivan ang nasa kabilang linya. Tumawag ang lalaki upang tiyaking nasa Maynila na siya. Sinabi ng lalaki na bababarin daw ito mula sa Baguio dahil may aasikasuhin sa Maynila. Si Frank na di niya akalaing sa Baguio pala maninirahan ng pamilya. Nakasalubong niyang lalaking minsan namili siya sa isang grocery store. Nagkwentuhan sila. Naging madalas na bisita sa rest house nila. Ang pagbisitang naging daan upang mapalapit sa kanya ang lalaki. Pagiging magkalapit na hindi nila binigyan ng kakaibang kulay. Kaibigan na ang turing niya kay Frank. Ganon din naman ang binata sa kanya. Ipinagtapat sa kanya ni Frank na may lihim na itong minamahal. Nalaman niya mula dito na si Cheska Ramirez pala ang babaeng pinag-ukulat niya ng pagkakaibig. Naghihintay lang daw ito ng pagkakataon. Ang umasenso noon para kahit paano ay mapantayan ang antas ng kabuhayan ng pamilya na Cheska bago ligawan at ayaing pakasal ang half-sister ni Aaron Lacson. Hindi naman nagtagal ang pag-uusap nila ni Frank sa telepono. Ipinalam lang sa kanya na baka sakaling mapasyalan siya nito kung may libreng oras ito kapag nasa Maynila ng lalaki. Alam niyang sinundan siya ni Aaron kanina kaya hindi na siya nagulat nang maibaba ang telepono at makitang matalim na nakatitig sa kanya ang binata. So patuloy pa pala ang association ng Frank Sullivan. Rigid na rigid ang pagkakatayo ng binata. Nakapamusa ang dalawang kamay sa bulsa ng pantalon. Kaibigan ko si Frank. Hindi maintindihan ni Luana kung bakit kailangan niyang idepensa ang sarili. A friendly long distance cause, tumangutang mo si Aaron. Madilim ang anyo nito. Tuluyan siyang naisa sa ramin yun ng lalaki. Tumalikod siya at nagsimulang humakbang palayo. Nang matiyak na malayo na ang distansya ay muling humarap kay Aaron. You can stay here kung gusto mong hintayin. Si ating Minerva at si Nicole. Iyon lang at iniwan niya ang binata sa sala. Nasa silid na si Luana nang marinig ang ugo ng papalayong sa laksan. Malungkot siyang tumanaw sa bintana. Nanghihinayang siya dahil simulat sa pool pa lamang ay hindi na maganda ang sitwasyon sa pagitan nila ng dalawa ni Aaron Lacson. Dalawang sunod pang gabi ay si Frank naman ang bisita nila sa bahay. Inasikaso ang mga papeles pabalik sa Australia kaya wala ang kanyang ating Minerva ng gabing iyon. Hindi rin gaanong nagtagal ay nagpaalam ng binata. Isang kotse ang pumasok sa garahe na gustong ihahati na niya sa pinto si Frank. Parang tinatambol ang dibdib ni Luana nang makitang mula sa sakyan ay bumaba ang pulang-pula at halatang nakainom na si Aaron. Aaron, is that you? Tuwang-tuwang nilapinat ni Frank ng dating kaibigan. Inakbayan niyon at mahigpit na kinamayan. Frank, walang kangiting-ngiting pagbati ni Aaron. Hindi nakaligtas sa pansin ni Luana na kung gaano ka-excited si Frank ay siya namang lamig ng pakikitungo ni Aaron sa lalaki. Nagmamadali kaya agad na sumakay si Frank sa sasakyan nito matapos kumustahin si Aaron. Anong ginagawa ng lalaki yun dito? Namumungay ang mga matang tanong ni Aaron nang makaalis si Frank. Amoy na amoy ni Luana ang alak na ininom ng binata. Binibisita ako. Pabalang na sagot niya. Nagsimulang papasok sa loob ng bahat. At ikaw anong ginagawa namin dito? Nakalitalikod at nang aasar na tanong niya. Marasi ang hinila sa kamay ni Aaron. Pilit ibinaling parang, ayoko nang bibisitahin ka pa ng lalaking yun dito. What's the matter with you, Aaron? Naiiritang tanong niya. What's the matter with me? Nakasinghal na wika ni ng binata. I'm jealous. Do you hear me? I'm jealous. Tumama sa puso niyang tinura ng lalaki.
Lasing ka, Aaron. Hindi mo alam ang sinasabi ko. Hindi ako lasing. Kung lasing ako, hindi ako makakaramdam ng ganitong pagsiselos. Pumuntong hininga ang dalaga. Aaron, pwedeng sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Malumanay na ang pagsasalita niya. What do you want me to do para pakiharapan mo ako katulad ng ginagawa mong pakikiharap kay Frank? I want you to leave me alone now and go home. Tinangka niyang bawiin ang kamay sa pagkakahawak nito. I can't. Kinabig siya sa bebo. Kagad ikinulong sa dalawang bisig. Let us stay here for a while. Anas nito. Aaron, no? Umiling siya. Pero hindi na siya nakatutol lang tuluyang dumampi ang mainit na labi ng lalaki sa bibig niya. Nagpaubaya siya. Matagal niyang kinasabi ka ng muling mahadkan at mayakap ng tanging lalaking pumukaw sa pihikang puso niya. Busita ng palapit na sasakyan ang pumutol sa kapwa nag-aalab na damdamin nila ng binata. Kagad nilayo ni Luana ang sarili mula sa pagkakayakap ni Aaron nang huminto ang kotse sa harap nila. Mula daw na umubis ang nakakunot noong si Minerva. Hindi ko inaasahang makikita ka ngayon dito, Aaron. Nakataas ang isang kailay ni Minerva. May importante ka raw lalakarin, sabi ng katulong niyo nung tawagan kay Nicole kanina. Sinulya pa ng natahimik na si Luana. Hindi namin alam na ang importante yun ay ang kapatid ko pala. Makahulugang umiti si Minerva. Hindi naman nangyari ang kinatatakutan ni Luana. Hindi nagusisa si Minerva tungkol kay Aaron at sa eksenang nadatnat nito. Sa halip excited na nagkwento ang babae tungkol sa nalalapit itong pagbalik sa Australia. Isang araw pagkaraang tumulak pa ibang bansa si Minerva, ay nakatanggap ng long distance call si Luana mula kay Aaron. Kasalukuyan palang nasa Australia rin ang binata, kaya ang isang linggo na niyang hindi napagkikita. Biglaan daw yung tumungo doon upang ayusin ang isang problema doon tungkol sa Australian branch ng construction company na kinasososyohan nito. Labis na nalungkot si Luana nang malamang matataglampay ito doon. Sa katapusan pa raw ng kasalukuyang buwan babalik ang lalaki sa Pilipinas. Nalungkot siya dahil malamang ay hindi na sila magpangita pa ni Aaron. 2 linggo pa ay babalik na siya sa Baguio. Kailangan niyang bumalik doon dahil sa isang bayarang tagapag-alaga lang niya ang iniwan ng anak na si Marla.